mapagpalang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Tunay nga po na ito po ay araw na tayo po ay nararapat lamang na taglayin ang tenga na nakakarinig sa salita ng Diyos. Kaya nga patuloy na bigyan nga po natin ng buong konsentrasyon, kagalakan ang pakikinig sa kanyang salita. Amin po ba? Makipagbasa po kayo sa akin. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Hallelujah! Ang title po ng preaching sa araw na ito, Our Blessed Assurance. Okay. So tunay nga na Blessed Assurance, yun po yung awitin natin kanina. Ngunit patuloy nga na ano ba yung blessed assurance natin? What is our assurance of faith? Na bakit tayo nakakapanatili? Bakit natin pinipiling manatili sa ating pananampalataya? Bagamat batid natin na faith life is never easy. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Kaya sumandali nga po tayo manalangin. Aming Diyos, Ama na dakila, tunay nga makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa pagkakataon ito na niloob mo na kami nga'y magsasama-sama alang-alang o Diyos Ama na patuloy nga ng aming papapurihan ang iyong dakilang pangalan. Ama, salamat sa umagang ito na kami nga ay ginising mo, kami nga o Diyos Ama ay pinahintulutan mo na dumako sa iglesyang ito, maging ang aming makasamahang online o Diyos na tunay nga, Father God, lobin mo, ipagkaloob mo sa bawat isang tenga na nakakarinig, the inspiration to hear your word. Maging o Diyos Ama sa likod mo, nakakasangkapanin, Ama, langisan mo ang aking love. Na tunay nga sa mga masambit ito ay salita ng buhay. Salitang taglay, Espiritu na nagmumula sa iyo. Let the Holy Spirit take full control of me. Let me, Father God, speak the word you have and you want to speak to your people. Ito ang aming dalangin, dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tila bagay, napansin ko, parang bilis ng araw, ano po? Tama po ba? Parang kailan lang nung magkakasama tayo last week, tapos sabi ko, haba, Saturday, Sunday na naman. Okay, ang bilis. Napakabilis ng araw. Parang hindi mo napapansin, pero parang umiikot lang talaga. At tunay nga na alam natin bilang sa mga spiritual na nilalang, ito po ang araw na ito, ang hindi po natin sayangin. Itong araw na ito, ang araw na nararapat lamang na bigyan natin ng pinakamataas na pagrespeto. Kaya nga po yung binasa natin kanina, totoo nga ba talaga, ibalik mo nga po doon, na naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Kasi nga, naalala ko din yung panalangin kanina na ang salita po ng Diyos ay nire-respeto, ang salita po ng Diyos ay nararapat lamang talaga when we are here and those who are joining us online, it's as if we are facing God, we are coming to God face to face. Hindi literal na nandyan po ang Diyos, pero ang salita niyang bahid, ang salita ng maihahayag ay katumbas din ng Diyos mismo. Kaya kung paano natin i-honor, paano natin i-respeto ang salita niya, ganun din po ang pagrespeto natin sa Diyos. Halimbawa, sa isang batas o sa isang proclamation, pag hindi natin ginagalang ang batas ng Pilipinas, ano mangyayari sa atin? Diba? Mapapahamak. Okay. Mga simpleng rules, halimbawa sa Manila, jaywalking na napakasimple, pwede kang makasuhan. Okay. Hindi mo alam na bawal palang tumawid. Mga simple lang ganun, pero hindi pwede na maling sa batas ng Pilipinas, ignorance is never an excuse. Ang kawalan ng pagkaalam sa batas ay hindi po excuse para gawin mo magkasala ka laban sa batas na ito. Kung ganun po kabigat ang batas ng Pilipinas, alam po natin na higit pa ang katumbas ng salita po ng Diyos. The Word of God has the highest authority. Kaya whenever we listen, ang problema talaga, pag makikinig na, ilang oras pa ba itong magsasalita? Ilang minuto pa ba itong magsasalita? Kung yung oras po ang binabantayan natin, kapatid, hindi natin ma-enjoy ang salita ng Diyos na miyahayag. Kaya huwag po muna kayong tumingin sa orasan. Kailangan natin ipanalangin talaga na magkaroon tayo that this day, hindi natin sasayangin. Hindi natin sasayangin na tunay nga na mapakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Our blessed assurance.
Amen. Kaya nga, alam natin, sino ba ang magtatagal sa pananampalataya nito? Pakipelit na lang po sa title. Sino ba ang mga makakapanatili, makakatagal sa pananampalataya nito? Sabi nga kanina, ang dami namang rules ng church. Sa literal o sa physical na pagkaalam ng mga tao, ang dami namang kailangan gawin sa inyo. Okay. Pero kung sasaliksikin natin ang Biblia, sa Law of Moses in the Old Testament ay napakadami po. Subukan yung basahin ng Leviticus, Exodus and Leviticus, nandoon napakadami. Abot na sa 1,000 eh. Okay. Pero nasa sa pinaka-summary is yung 10. Okay. And alam natin na sa panahon po ng lumang tipan, never, wala pong nakasunod perfectly. Meron po ba? Wala. Kaya nga, it is only Jesus who perfected the law. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan po, hindi po, katulad nga po ng offertory challenge ni Pastor Raymond, na hindi po pwede na isang tabi na natin ang kautosan, baliwalain na natin lahat. Diba? Hindi po yun ang ibig sabihin ng ating Diyos, kundi ang mga natupad na sa law, hindi na natin kailangan. Like the blood shedding of our Lord Jesus. Hindi na tayo every week, okay, asaan ang tupa mo, Sister Yo? Okay, di ba? Dapat hindi ka pumunta dito na walang tupa. Okay, wala tayong kakainin mamaya, walang tupa. Okay, hindi po ganoon sa pagkakataon ito. Kasi nga, the blood shedding, ang pagbubuo po ng dugo ay naganap na, natapos na. Kaya nga, meron lamang po talaga natin i-continue kasi nga hindi naman po in-exclude iyon ang ating Panginoon. Because even Jesus, nagbigay po ng temple tax. Okay. Even Jesus Christ himself. Kahit na sinasabi niya na nararapat ba ng anak ay magbayad pa rin? Di po ba? Pero para hindi siya kapulangan, dahil nga sa mga nakatingin, o Pedro, kumuha ka, kunin mo yung isda, may kondon, okay? Ibigay mo para sa'yo, para sa akin. Mga isda na lang tayo, may pera doon. Nakakatawa kung paano nga paborito po ng ating Panginoon Jesus ang isda. Inihaw na isda. Okay. Hallelujah. Patalastas lang po iyon. Amen. Our God is the one true God. Naniniwala po ba tayo? Ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na totoo. Napakaraming Diyos. Diyosa. Tinuturing na Diyos ng mga tao sa mundong ito. Pero alam natin, that only the God who is living, ang Diyos na totoo, siya lang makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Only the God that is living, ang Diyos na buhay, ang siyang makapagbigay din sa atin ng buhay. Amen po ba? Kaya nga, sayang naman sa mga tao na sobrang napakapayos. Grabe kung manalangin. Grabe yung ginagawa nilang panata. Pero mali pala ang ginagawa. Di ba sila ay kahabag-habag sa totoong paningin ng katotohanan? Kaya nga, kung tayo man po, when we suffer for the truth, kung tayo man po ay nagtitiis sa katotohanan, ang pagtitiis na ito ay may kaakibat na gantimpala. Amen. Ang gantimpalang ito ay gantimpalang hindi lamang sa eternal ang pangako, ang pangako niya, maging sa buhay na ito ay mararanasan natin ang pangako ng gantimpala. Kaya nga in the offertory challenge pala, obey, give, pay your tithes, give your offerings, kasi tapat ang Diyos. Subukin mo, isang bagay lang ang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na subukin siya. And in that, giving our tithes. Because that tithes is not for us. It's rightfully for God. Kasi kaya naman talagang ibigay ng Diyos ang lahat-lahat para sa atin. Pero paano nga yung kailangan ibigay natin yung 10% para makita ng Diyos na sa lahat ng meron tayo, kinikilala natin na hindi natin ito pag-amamay-ari sa sarili lang natin, kundi ito po ay sa Kanya nagmula. Na kung hindi niya loloobin, wala po tayong makikita. Hallelujah! Okay. Sa salita po ng Diyos, alam natin na kailangan nga talaga tayong ma-practice kung paano nga in the last year, oh my soul, let us truly return to the Bible because the movement we have is returning to the Bible. The main movement now, it is for Christianity, na totoo talaga ay manumbalik sa salita ng Diyos.
Ang mga churches nowadays naging modern. Okay? Kailangan may ilaw-ilaw yan, iba-ibang klase dapat. Okay. Tapos kailangan, takatalon tayong lahat. Tatawang sa dalawang nasa harapan. Napakamahinhin! Okay. Dalawa tayo next week, Ikaw. Okay. Para matrain tayong lahat. Kasi nga, kailangan po na ang bawat isa, pag mainahayo na, kaya mong gawin ang lahat ng aspeto, hindi lang iisa. Okay. Yun po yung training natin kasi in this church, right now, we are training ng mga gagawa na mas lumalalim pa sa pundasyon. Amen. At wala po tayong ibang pundasyon, kundi ang salita ng Diyos. Pati po natin, alam ko paulit-ulit na in principle of faith, sa mga preaching, paano nga po ba tayo lalago sa buhay pananampalataya? What are we cultivating? Sa buhay po ng isang farmer, okay, sino na dito nagtanim? Nasubukan magtanim? Okay. Kasi nga, sa pagtatanim, malalaman natin ano mga kailangan para mag-grow ang isang halaman. Di mo ba't kailangan ang sunlight, kailangan ang tubig o water, o kung malnourished ang kailangan ng fertilizer. Okay. Ngayon, kapag itinanim mo, tapos wala ka nang gagawin, okay, titigas ang lupa, napabayaan, okay, maaaring yung seed na itinanim mo, hindi natutubo. Okay. Ganun yung mga kalagayan po ng ibang Kristiyano na, okay, nakatanggap ng salita ng Diyos, pero hindi na po nagpatuloy, kaya naging semento talagang semento. Okay. Imbes na napalambot, nakapasok sana, pwede naman talaga sila ay unay good soil, pero pag hindi na-cultivate ang good soil, maging matigas na soil pa rin. Gets nyo ako? Naiintindihan nyo ako? Ang lupa pong mataba ay hindi mananatiling mataba kung hindi ma-maintain yung kailangan niya. Amen. Okay. Kaya nga sabi ko sa mga church member dito, dahil nga ang lupa natin ay nakapuso-paso, dalhan ninyo ako ng lupa na mataba. Okay. Kasi nga, nagtatanim-tanim tayo ng mga gulay-gulay sa paso. Oh, hallelujah. Okay. Kasi nga, tayo po ay anak ng farmer, hahanapin mo talaga yung kamay mo na mapal ng lupa, no? Hahanap-hanapin mo talaga. Okay, ngayon, kaya minsan pag wala akong may free time ako, talagang kakalik-kalikutin ko lang yung mga tanim dyan sa labas. Amen. Doon punta tayo din sa lupa. Yung lupa dapat nakukultivate. Okay? Ang lupa po ay hindi mananatiling mataba, sabi ko kanina, kung hindi ma-maintain yung proper na water ng yung ulan or yung tubig na kailangan niya, yung init na kailangan niya, yung sapat na init. Kasi hindi rin pwede na puro ulan. Diba? Lalambot, wala na, hindi, wala nang texture. Okay. Hallelujah. Pero, hindi lang yun ang kailangan niya rin ng mataba. Sa ating buhay pananampalataya, when we receive the Word, bilang tayo po ay isang matabang lupa, hindi po sapat na tinanggap lang natin at hindi na natin ito itatrabaho. Diba tatanggapin natin ang salita ng Diyos na may pananampalataya, ngunit maintenance is the key to faith. Kasi pagkatapos natin matanggap ang pananampalataya, pagkatapos matanggap ang kaloob ng banal na Espiritu, what's next? Kaya nga tinuturuan po tayo makipagtrabaho. Ang halaman dapat lumago at mamunga. Tama, hahanapan ng bunga. Kaya nga talagang it's really a challenge ang ating slogan, ang ating tema sa taong ito. Oh my soul, let us bear fruit in Jesus' name. Pero tama naman po na hindi tayo makakapamunga ng saga ng sarili nating kakayahan lamang. We've done enough na talagang hayagan ang mga tao, pero nabasa ko rin at naiintindihan ko, ang banal na spirito po ay hindi namimili. Ang banal na spirito ay hindi kikilos sa tao o sa iglesia na hindi siya wini-welcome. Kaya may awitin ng, Welcome, Holy Spirit. Nakantay niya natin next week. We are in your presence. Napakahalaga. Kaya ngayon yung lagi tinuturo sa iglesia ito. Bakit tayo nananalangin? Bakit kailangan natin magpalinis?
The Holy Spirit is holy, kaya kailangan din ang mga nakikinig, ang mga haharap sa banal na Espiritu ay napaging banal na. It is only through the blood of Jesus, kaya tayo po napapaging banal. Okay? When the Holy Spirit works, talagang signs and wonders will follow. Andun yung pagbabagong tunay talaga na mag-penetrate talaga ang salita ng Diyos sa atin. Hallelujah. Pero, bakit hindi kikilos ang banal na Espiritu sa isang iglesia when that church doesn't recognize first the Word of God, who has the highest authority, and the Holy Spirit? Hindi pwedeng lalayo ang banal na Espiritu sa salita ng Diyos. Pagkat nga sa salitang pahatid, kaya nga naipadala ang banal na Espiritu because of the Word of God. Naipapadala ang banal na Espiritu sa pangalang Jesus. Kaya name Jesus, the Word of Jesus, diba? The words of Jesus, the Holy Spirit, hindi pwedeng mawala in our DNA. Spiritual DNA. Hindi pwedeng mawala iyon. Amen. Okay. Kaya nga, in 2 Timothy, chapter 3, 16 to 17, na ang lahat po ng kasulatan, all scriptures, is God-breathed. Pangalawang Timoteo, Kabanata 3, verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So that the men of God will be equipped. The equipping is from the Word. Okay. Hindi ang theology, hindi ang doctrines. Kaya nga, return to the Bible. Naalala ko po isang sabi ng isang pastor, the Bible is enough kung totoo na ang lingkod ng Diyos ay binibigyan niya ng pinakamataas na otoridad ang salita ng Diyos. Na ito ang pinakamabigat sa lahat, ito ang pinakamataas sa lahat. It's a matter of giving authority to the Word of God. Hallelujah. Kaya kung hindi natin tinatanggap ng salita ng Diyos, ang siyang magtutuwid sa atin, na ito ay talagang kapaki-pakinabang, tayo po ba'y magbabasa? O magbabasa tayo ng requirement, rules ng church. Magbalik na lang tayo sa rules ng church. Kailangan kasi sa church namin, kailangan namin magbasa. Sabi, 10 chapters daw. Okay? Ang hirap naman yun. Busy pa ako sa trabaho. Ang dami ko pang habulin sa schoolworks. Paano ko pa isisingit? Pero ang daming dahilan. Alam po natin na kung hindi talaga tayo magkukumahog at we will not give priority to our soul, talagang we may neglect. Kaya, very touching yung, yung hymn natin na we are prone to wonder, sa totoo lang. Prone to wonder, ibig sabihin, napaka-bilis lang ng isang tao talaga na pwedeng mawala sa faith kung hindi makakapanatili. Amen. Amen. We are prone to wonder, we are prone to leave the God we love. Kahit na mahal pa natin ang Diyos, pero kapag andun na yung pagsubok, andun na talaga ng susubok na tayo, ang mananatili lamang is those who are rooted. Kaya naalala ko talaga ng bagyo, alam niyo yung nara na iyan, ang lalakas na ng hangin. Yung mangga, yung branches ng mangga, di ba? Na putol. Yung santol, napakahina pala, buwal. But the nara tree, sway-sway lang yan. Pero hindi yan napuputulan. Isipin mo yung sabi ko, kailangan talaga natin maging matibay. Kaya nga yan ang national tree ng Pilipinas. Pero sa ating faith life, kahalintulad doon na gaano na ba katibay ang ating pananampalatayang tagay. Pagkat marami na po tayo na nakita at huwag naman natin pamarisan na may mga nag-uumpisa na mabuti sa pananampalataya, napakasipag, masigasig naman talaga. Hindi mo naman sasabihin talaga hindi sila totoo. Kasi nga in the start talaga makikita mo naman the genuine faith, pero bakit hindi nakapanatili? Because all people are prone to wonder kung hindi ma-maintain the right inspiration to the Word of God. Yung tenga, kung hindi ma-maintain sa atin, ang tenga po natin na nakakarinig sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na napakahalaga ng inspirasyon
the inspiration in our faith life. Mula sa umpisa hanggang sa wakas ng ating pananampalataya, kailangan nating mapanatili ang inspirasyon na ito at kailangan pa na mag-deeper inspiration or greater inspiration. Okay, ang ating taglayin. Hallelujah. Kaya nga po sa ating paglago sa buhay pananampalataya, maaaring sabihin natin faith comes from hearing and hearing the Word of God. Pero paano natin ito pinakikinggan? Kasi maraming nakikinig pero nakikinig lang. But that doesn't mean na sila ay nag-listen. Amen? Naranasan niyo nang pumasok sa isang room, sa paaralan, sa school. Ayaw mo yung teacher, ayaw mo yung topic, ayaw mo yung subject. Kaya nga, I repented na I really hate algebra. Kaya I didn't learn algebra at all. Okay. Although pasado tayo kasi nga, pinilit ko lang na intindihin the rules. Kasi kailangan state ng rule, kailangan pumasa kasi nga, ang sinasaalang-alang ko doon, yung scholarship ko, mawawala kapag bumagsak talaga ako. Okay, ngayon, pag ayaw mo talaga yung subject, mahirap matutunan, tama? Pero pag kahit ayaw mo, pero andun yung, sige, aaralin ko, susubukan ko, you will try to love, you will try to talaga susubukan mong aralin, wala pong mahirap. Wala pong imposible. I mean, mahirap talaga, pero kasakalaunan, maging madali na kapag natutunan mo na talaga. Kaya doon ako naniniwala na maaari talaga, we can unlearn things, kailangan natin tanggalin talaga sa atin. Kaya nga, we must be a new wineskin. Yung mga bagay na nakakahadlang sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Maybe, if you... part sa akin kasi galing din ako sa other church, talagang andun yung process ng unlearning. Andun yung process talagang naglalaban. Yung dati kong tinanggap, pinaninindigan, tas ngayon malalaman ko na andun pala ako sa kamalian. Mahirap yung prosesong yun, pero yun yung kailangan i-overcome, lalo na sa mga nagmula talaga sa ibang denomination na may talagang naituro ng naunang doctrine. Kaya nga, hindi tayo sa doctrine-based, but we must be Bible-based. We must be Bible-centered. Kasi yun yung forefront ng ating pananampalataya na kung hindi talaga tayo nagtataglay ng salita ng Diyos, what is faith? Anong faith ang meron ka? Maging nga ang mga demonyo sa aklat ng Santiago, nanginginig sila. They recognize Jesus. Pero nagkulang sila sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi enough na tayo po ay malaman natin, we have the knowledge of truth, pero kung hindi naman magmamalitas sa atin, hindi naman talaga natin maitatrabaho na isa sa buhay, ang truth na pinangahawakan natin, what is that? Halimbawa, sabi nga, ikaw ay may sasakyan, ngayon problema namin dalawang Sister Ashley, wala kami driver. Meron ka sasakyan, hindi mo magamit. Bakit? Hindi ka marunong. Hindi ka marunong mag-drive. Hallelujah. Ganon din po ang pananampalataya. Even in receiving the Holy Spirit. Natanggap mo ng banal na Espiritu. Okay. Natanggap mo din ang salita ng Diyos. Pero hindi mo alam kung paano paganahin. Kung paano may trabaho. Para ito ay patuloy pa na mag-cultivate. Kaya yun yung talagang kailangan natin manumbalik na paano nga ba? Paano ba ang pananampalataya nito? Okay. Lagi po natin nababasa in Joshua chapter 1 verse 8. Magpababa na huwag nating hahayaan na mawala the book of law. Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything on it and you will be prosperous and successful. Okay? That's just physical. Pero alam natin, not neglecting the truth, talaga yung manunumbalik tayo sa truth, kailangan po talaga na hindi po mawala sa atin ang katotohanan. Hallelujah. Kaya nga po, saan po ba tayo magbabasa sa ating pananampalataya? Sa John chapter 6 verse 63, the Word of God is a Spirit. Kung ang salita ng Diyos is Spirit, alam po natin ng salita lamang po ng Diyos ang siyang magbibigay buhay sa atin. Okay. Kung ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay, John chapter 6, basahin nga po natin, verse 63. Okay. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman,
ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kaya nga, the Word of God is a spirit. Okay. Kaya mauunawaan mo ngayon, bakit maraming tao ang hindi talaga mag-penetrate ang salita ng Diyos. Kasi nga, para matanggap ang salita ng Diyos, alam niyo po ba na hindi matatanggap ng aso ang salita ng Diyos? Kahit patuhuan mo yan, o ganito ha, o ganito ang gagawin. Pag nag-clap, clap. Ganun lang pwede mo ituro sa aso, jump, jump. Pero the Word of God, hindi matatanggap ng aso yan, hindi matatanggap ng pusa yan. Paano siya mag-aamen? Meow? Meow. Okay. Ang salita po ng Diyos ay hindi para sa mga hayop. Kaya nga sa isang parable, do not be like pigs, do not be like dogs. Ang baboy, kahit pa tapunan mo yan ng perlas, ng gold, okay, kahit papaliguan mo yan, anong gagawin niya? Babalik ulit doon. Okay? Sa marumi. Kaya nga hindi dapat tayo maging katulad ng baboy na sabihin natin ang Diyos ay nagpapatawad. Totoo po yun. Pero wag mo naman nga po natin sadyain talagang aglog na kulit. If Ilocano. Pupunta talaga sa putik. Sasadyain mo na talaga. Maging kalapastanganan po kasi yun sa salita ng Diyos na ating tinanggap. Ang mga aso din, pagkatapos magsuka, ano gagawin nila? Ew, kakainin ulit nila. Pagkatapos mong i-cast out ang demons ng mga welcome demons na naman. Diba? Pag nagkakasal tayo, parang nakakasuka. Kasi nga, naglalabasan ng mga demonyo. Hindi man natin nakikita, pero naglalabasan talaga sila. At tunay nga na alam natin that they are dirty. Tapos mamaya, you will love them again. Aalayan mo sila. Okay? Pababirthdayan mo sila. That you know, okay, na hindi talaga yun ang kalooban ng Diyos. We must not go against the Word of God. Kaya ano ang pamantayan ng faith life natin? Salita po ng Diyos. Kung gusto po natin mabuhay talaga sa ating espiritu, we must take the Word of God as a spirit. At ito ay nangungusap sa ating kaluluwa. Kaya nga in Hebrews 4 verse 12, ito ay katumbas po ng magtabak, di ba? Na magkabila ang talim. Paano yun? Pag ginanon, talagang lusok, magkabila, will penetrate. At ang pagpe-penetrate niya, basahin nga natin, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. You see? Wala tayong may tatago sa salita ng Diyos. Wala tayong may tatago sa Diyos mismo. Kaya nga, pag nananalangin tayo, gusto nating maituwid, hangarin natin na may hayag ang talagang tatarak sa atin. Hangarin talaga natin, naisin natin na yung maririnig natin salita ng Diyos ay talagang tutusok para masugatan. Kasi sa medical field, may mga, halimbawa, may mga tumor, gano'n. May mga kailangan na talaga ng operation. Kaya talagang hihiwain para matanggal yung cancer na yan, matanggal yung tumor na yan. O di kaya yung iba naman talagang yung radiation ang papatay doon sa cancer na yan. Ibig sabihin, kailangan talagang masugatan. Okay? Masugatan kasi sa process ng sugat, hindi naman po lahat ng sugat ay magbibigay ng infection or magpapalala sa'yo. May mga sugat na kailangan kasi yun ang kaparaanan para ikaw ay gumaling. Sa salita po ng Diyos, may mga sakit tayo sa spiritual na kailangan talagang tumarak sa atin ang salita ng Diyos para tayo po ay mapagaling. Amen. Naalala ko sa parabola po ng electricity. Okay. Sa inspiration kasi, okay, pag sa inspiration kasi, ang tawag ito, kahit basa ka ng basa,
Meron akong kilala na 75 times nagbasa ng Bible, wala pa rin. Wala. Buong Bible nila, wala pa rin. Okay. Ilang beses ba kayo nagbasa bago niya naintindihan? Tama po ba sa unang basa? Wala talaga. Inaaminin natin yun. Kasi ako mismo, inaamin ko yun. Na sa unang pasada ay parang wala kang makukuha. Pero hindi tayo madidiscourage na parang walang nakukuha. Kailangan natin i-try hanggang sa habang talaga ng Diyos. Buksan niya sa atin. Mabuksan ang ating spiritual na kapayan, spiritual na inspirasyon na mauunawaan natin paano isinulat ang John. Ano yung inspirasyon ni John nung sinulat niya ang John? Paano yung Mateo? Paano yung Mark? Paano yung Luke? Paano ba yung inspirasyon ni Dr. Luke? Okay. Paano yung inspirasyon ni Pablo nung sulat siya? Paano yung inspirasyon ni Moises nung sinulat niya ang Genesis, Exodus, Leviticus, diba? Sa tingin, alam naman natin na nung isinulat ang Genesis, tapos na. Okay. Pero ibinaktrack, pinakita sa kanya. Hallelujah. Ganun yung inspirasyon ni Moises. Kaya nga, when we are going through Old Testament, kailangan talagang mag-backtrack yung isipan natin. Makuha natin yung inspirasyon. Ano ba yung nangyari in the book of Genesis? Napaka-crucial ang Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 4. Bakit? Maraming nagsasabi ng mythology na lang daw iyon. Doon nga natin maunawaan. Doon magsisimula yung spiritual nating kamalayan. Na sa kauna-unahan talaga, ang espiritu talaga natin ay nagmula sa Diyos. Sa Genesis chapter 2, verse 7, diba, ibinigay ng Diyos ang hininga kay Adan. Kaya siya naging living being. Okay. Pero paano namatay ang espiritu ni Adan? Dahil sa kasalanan. Kaya nga in Romans 5 verse 12, ang lahat din ay itinuring na patay dahil nga nagkasala po ang ating pinakaninuno na si Adan. Kaya namatay, kaya nga dahil sa kasalanan po ni Adan, na siya ang unang nabigyan ng espiritu, naging living being, okay? Tayo na sumunod sa kanya, ibinilang na patay. And how can we be reconciled? Only sa nagawa po ng ating Panginoon Jesus. In Hebrews chapter 9 verse 22, na kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran. Diba, yung sin, yung kasalanan po ni Adan, yun yung kailangan ma-reconcile. The disobedience of Adam, yun po yung kailangan ma-reconcile sa ating espiritu dahil nga naibilang ng patay. Ngayon, kailangan mabigyan tayo ng buhay at matatanggap lamang ang buhay na iyon kapag tinanggap ng bawat isa na totoo ang ating Panginoon Jesus. Anong hinahabol natin sa evangelism? In our testimony. Ba't kailangan natin to witness? Kasi nga kailangan natin mailathala, may pakilala na tanging ang ating Panginoon Jesus ang pinagmumulan ng buhay. At tanging sa Panginoon Jesus natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga tao nagkukumahog para mabuhay sa pisikal. Kahit yung mga andun na yung mga terminal illness, gagawa ng paraan para humaba pa ang buhay. Ganon ang mga tao sa mundo ito. Napakahalaga ng pisikal na buhay. Pero we must go more than that. Na tayo po ngayon, alam niyo po bang napakapalad natin? Hindi ko sabi yun, napakapalad nyo kasi baka excluded ako. Napakapalad natin? Bakit? Dahil nga, isa tayo sa binuksan ang kaisipan, nagtaglay ng inspirasyon, at ngayon, nakakapakinig ng salita ng Diyos. At yun yung hindi pwedeng mawala sa atin. Hindi pwedeng mawala sa atin yung tenga na nakakahinig. Mula sa pinakaumpisa ng ating buhay pananampalataya, even if you mature in faith, do not neglect inspiration. Kapag neglect natin ang inspiration, mawawalan tayo ng tenga, matatanggal sa atin, makulaapan, matatakpan. Ano bang matatakpan sa Bisaya? Matatakpan ang ating mga tenga, hindi na makakarinig. Okay. Naalala ko last time yung magkasipon, talagang, alam mo yung feeling mo yung mabibingi ka.
Dahil may babara na uho, may babara na phlegm, kaya parang mabibigay ka. Ang technique doon, pinch mo yung nose mo, tapos suminga ka para mag-pop up, para mabuksan yun. At, tapos, mag-steam para lumuwag. Okay, steam. Yung ginawa ko yung salt, lagyan mo ng asin, tapos may steam mo talaga para lumuwag. Okay. Kasi nga, andun na yung bara. Okay. Kaya huwag nating hayaan na mabarahan ang ating mga tenga. Napakahalaga ng inspirasyon, mga kapatid. Okay. Walang silbi. Sabihin natin, 10 taon ka na sa iglesia, 50 years in the ministry, kasi hindi mo pa naunawaan ang pangalan ni Jesus. 50 years, pero hindi pa tinatanggap ng buwang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, kailangan po natin panatilihin. Tanging lamang po ang tao ang capable na magkaroon ng inspirasyon, okay? Kaya nga, yung Espiritu ng Diyos, kailangan mabuhay sa atin. When we receive Jesus, when we accepted Jesus, sa panahon na tinanggap natin, naalala niyo pa ba? Yung dati wala tayong relasyon sa Diyos, pero after ma-reconcile kayo kay Jesus, iba talaga, iba na yung estado mo. Andun yung talagang spiritual na kamalayan na ikaw ay spiritual ng tao. Kasi yun ang ipapahatid sa'yo ng inspirasyon na ikaw na spiritual na nilalang. Kaya nga, doon natin dapat alagaan na. Yun na yung pag-aalaga natin sa espiritu natin dahil hindi na lang tayo pisikal. Hindi na lamang tayo pisikal. Okay. Hallelujah. Bakit nagkakaroon ng mga misunderstanding o di kaya iba-ibang interpretasyon in the Bible? Okay. Nagkakaroon ng mga, feeling niya nilalaro siya. Hello na. Akala ni Mikaya, nakikipag-usap ako sa kanya, kaya sumasagot siya. Okay. Etong batang ito ay nakikinig, kaya talaga magpapaskora iyan, ano? Okay. Sabi ko sa'yo, magpapaskora ka. Hallelujah! Kaya nga po, sa inspirasyon, kung hindi natin makuha talaga ang inspirasyon ng nagsulat sa Bible, magkakaroon tayo ng ibang interpretasyon. Kaya marami po talaga mga teachers, mga theologians, na iba paano ituro ang Biblia dahil nga yun ang sarili na lang pagkaintindi. Kaya yun ang nakakatakot. Alam niyo po bang nakakatakot maging teacher? Akala niyo madali lang. Hindi teacher niyang pala. Even teacher actually, pag nagkamali ka ng tinuro, responsibilidad mo yan. How about teaching the truth? Lalo yung mga tuturuan mo, mga bata, o di kaya first time pa lang makarinig ng true faith, para silang tabula rasa, blank canvas, na ikaw ang magsusulat. Ikaw ang magtuturo. At ano ngayon ang ituturo mo? Ibang batas? Batas ng Pilipinas? O batas ng Diyos? Republic Act. Number. Pinigilan ko na nga yun eh. Okay. Napakalaga po na lahat po ng mga missionary magising, lahat po ng mga teachers magising, bagay ang mga pastors magising, even hindi ka pa nabigyan ng appointment, pero tayo po ay tinitignan ng Diyos na tataglay ng katotohanan. Ano ang tuturo mo? Ano ang maibibigay mo? Hindi tayo pwedeng magbigay ng wala tayo. Kaya bakit kami nagko-concentrate in small groups? Bakit kami nagko-concentrate? Because you can influence thousands. Pag ikaw talaga ay tumibay. Ganon yun. Kaya nga nag-aalaga tayo, nagpa-plant ng seed in you, nagtatanim ng salita, even mga kapatiran natin from Pampanga, from San Jose, sino pa man na nag-join, we are planting seed, ibig sabihin nagtatanim kami ng salita ng buhay sa inyo. Maghahanap ang Diyos ng bunga. Okay. Kaya manalangin tayo na mag-grow, i-cultivate ang faith kasi kailangan talagang mabunga. Magkakasala talaga tayo. Halimbawa, yung tanim ko dyan, 1 week na hindi madidiligan, yung dito sa bandang dito, at hindi siya na normal na kung hindi talaga yun masibugan,
hindi pa diligan. Eh, mamamatay talaga. Mapapansin ko yung aloe vera, nag-yellowish na siya, nagba-brownish. Kasi nga, wala na, hindi na, tuyot na. Pero tignan mo yung talagang tama yung dilig, tama yung araw na aloe vera, very green. Iba yung pagka-green niya. Napakaganda yung green niya talaga. Matingkad na green. Okay. Kaya doon mo makikita talaga, ganito din talaga sa faith life. Okay, ibabalik ko yung sabi kong parabola kanina. Sa inspirasyon kasi, kahit basa ka ng basa, kung hindi tatarak ang salita ng Diyos sa iyo, hindi mo matatandaan, tama? Ano yung testimony ka last week ni Sister Maribig na bigla siyang, ha? Ito yun? Tapos, iba yung tarak. And that's how inspiration works. Kailangan talagang hindi mo talaga matatandaan kapag hindi ito binigay ng inspirasyon sa iyo. Na parang nakikinig ka lang dyan na parang wala lang. Sana matapos na. Okay, andun pa yung ganun eh. Pero hindi. Kailangan makita ng banal na spirito that you are very interested in the Word of God. At yun ang ibibigay niya. Bilang preacher, naranasan ko po. When the place is welcoming to the Word of God, napakalayang ihayag. Ang saya-sayang mag-preach. Sa totoo lang, iba talaga yung rekta nag-preach. Pag alam mo na yung mga nakaharap sa'yo, tumatanggap. Pero mag-preach ka talaga sa mga bato. Mahaging ang lingkod ng Diyos, parang hindi mo na masabing dapat mong sabihin. Okay. Ganon po nag-work ang banal na spirito, hindi siya namimilit. Sabi nga namin, kung pwede lang talagang gawin namin, ikadena na namin yung iba. Hali na kayo dito sa church. Hindi rin pwede na sasabihin natin na ako ang magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Ako magtuturo sa'yo. Ganun. Pero hindi tayo yung magbibigay ng buhay eh. Pero we will be used as a living testimony. Magagamit tayo na tayo po ay buhay na patotoo ng pananampalataya na kapag sinampalatayahan mo talagang salita ng Diyos, mararanasan mo. Amen. Yan yung kailangan makita sa atin. Na mamamangha sila, bakit mo nararanasan ito? Para mangasim din sila. Hindi mo pwedeng i-explain ang lasa ng buffet sa Costa. Kung hindi mo ito natikman. Okay. Sabi ko sana sa Vikings. Okay. Kung hindi mo ito natikman, hindi mo sasabihin na masarap. Masarap. Yung, ano nga ba yung pinakamasarap na donut? Krispy Kreme na donut. Kung hindi mo talaga nalasahan. Ano ba yung nasa no? Ay, matamis yun sis. Ganun, sabi nila. Diba? Ay, ganito daw yun ang lasa. Sabi nila. Okay. Pero hindi mo masasabi na hindi mo maipapahin talaga totoo dahil na hindi mo naranasan. Babalik tayo sa kurente. Kanina ko gusto sabihin kurente, hindi matuloy-tuloy yan. Ganito yun, ang inspirasyon katulad ng buhay na kuryente. Ang daming wire na sa labas. Kahit titigan mo yan, hindi mo ma-experience the current. Diba? Hindi mo. Pero kapag talagang ininikit mo yung kamay mo in the live wire, doon ka lang makukuryente. Tama? Alam mo yan. Ganun dapat ang Word of God. Ganun talaga. Isang kapatid po natin dito, yung kuryente talaga. Tapos, yung plancha kasi, may musli. So, alam mo to. Ganun ang inspirasyon. Ganun ang pakiramdam ng inspirasyon sa salita ng Diyos. Kukuryentahin ka talaga. Magising ka ba? Tulog ka ba after mo makuryente? O gising na nanginginig ka pa talaga? Nanginginig. Kaya nga mga demonyo nanginginig sa salita ng Diyos eh. Ganun din po ang inspirasyon sa atin na totoo. Na kailangan, andun yung excitement sa Word of God. Andun yung hindi mo talaga alam, okay, wala, live wire, okay, Bible, okay, Word of God, ganun lang. Pero tigil-titigan mo, hindi mo nararanasan. Eh, ganun mo talaga. Eh, talagang manginginig ka. Gising na kasi nung kuryente ka eh. Ganun dapat yung tarak ng salita ng Diyos sa atin. Pero bakit hindi natatarakan? Nagiging makaliw na ang tenga. Makaliw na yung puso. Kaya nga, may verse yun sa panin. Your callous heart. Kailangan mabasag. Kailangan talaga mag-penetrate. Sa Hebrews 4:12. Hanggang sa iyong kaluluwa, magising ang iyong espiritu. Magtaglay ng buhay mula sa salita ng Diyos. How do we respect the Word of God?
Katulad nga ng panalangin kanina sa Serena, na magkaroon tayo ng lubos na inspirasyon, lubos na pagdandangay sa salita ng Diyos. Hindi natin tutulugan ang salita ng Diyos. Amen. Talagang pag tinutulugan natin ang salita ng Diyos, katumbas nun, kulang tayo sa interes sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Okay. Napakahirap kung ang estado natin in Matthew 13. Makipagbukas nga po kayo. Matthew 13, 14. Pastor, Matthew 13, verse 14. Sa aklat po ng Mateo, chapter 13, verse 14, basahin po natin. Natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makirinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita at ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbuwalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Bigay mo kayo, sorry. Isasaksak mo sa computer. Okay. Huwag po natin hayaan na mawala po sa atin yung tenga na nakakarinig. Amen. Napakahirap pa yung sitwasyon na, andito ka, nakikinig. Kasama ko kayo online, nakikinig ng preaching. But if you do not have the ear that can listen to the Word of God, kahabag-habag po ang sitwasyon na yun. Makinig man kayo makinig, hindi kayo makakarinig. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakita. Okay? Kaya doon po natin mauunawaan ang sitwasyon ng ibang tao. Bakit? Kahit mag-explain ka, kahit maghayag ka, bakit hindi nila maintindihan? Bakit napakapuro ng isipan? Because when God does not allow them to listen, they cannot be able to listen, no matter what we do. Ang salita ng Diyos ay salitang nagtataglay ng buhay, salitang taglay Espiritu ng Diyos. Sabi ko nga, kung hindi niloob ng Diyos na mapakinggan ng taong iyan, na makarinig ang isang tao sa kanyang salita, hindi po niya talaga maririnig. Kaya nga po, ano ba yung kailangan para ma-attract natin ang atensyon ng Diyos? Ano ba yung kailangan natin gawin para po makapakinig talaga tayo sa salita ng Diyos? Kailangan po natin ng pananampalataya. Totoo. Sa Hebrews 11 verse 6, di ba nga, hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga taong walang pananampalataya. Eh di ba ang kailangan mapangyari, di ba sa atin kailangan mapangyari na kalulugdan tayo ng Diyos. At kapag kinalugdan tayo ng Diyos, ibibigay naman talaga niya all the good things. And where can we find the good things of God? In the Bible. Eh kahit naman makuha mong lahat ng yaman ng mundong ito, kung mawala naman ang iyong kaluluwa, mapahamak naman ang kaluluwa mo, maitapon ka sa dagat-dagatang apoy, what it is? Iyabang mo na lahat ang yaman mo sa mundong ito. But at the end of time, how will you face our loving Savior? Naging matapat ba tayo? Amen. Kaya ang ipanalangin talaga natin, sila ay magkaroon ng pananampalataya. Maranasan ng mga taong hinahaygan natin, mga inilalapit natin dito sa iglesia ito, that they will receive, they will accept Jesus, they will believe in Jesus in John chapter 1 verse 12. Yun yung pinakaunang step eh. Believe, receive. Pero kailangan may napapakinggan sila. Pakisara nga po. Hallelujah. Kaya nga po kailangan natin po na magtaglay ng pananampalataya. Tayo po ngayon na nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo po ang hindi dapat bumitaw. Ikaw na nga ang pag-asa ng lahi mo.
Ikaw na nga ang pag-asa ng pamilya mo. Oh, tag-ilan tayo. Diba nga? We are representative. And bilang representative, kailangan natin tumibay. Ang mga congressmen, diba, per district ng mga lalawigan, pero Aurora has lone district, isa lang ang ating congressman. Isabela, 4 po or 5. Ang aming, pero alam ko 4. Ang aming distrito, 4 ang congress. Okay. We are representative. We are representative of our family. Kaya lagi natin panghawakan ang nakasulat po in Acts 16:31 na me and you and your household, our household, will also believe. Pero yung nauna, talagang yun ang maraming hirap. Pero alam natin yung hirap na ito, may kaakibat na reward. And that is our blessed assurance. Amen. Ayaw nyo yun? That is our blessed assurance. Okay. In Isaiah 55 verse 11, buksan nga po natin sa aklat po ng Isaiah 55 verse 11. Gayun din naman ang mga salita na lumabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Basahin ko sa NIV. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Hallelujah. The purpose of the Word of God ay magbigay sa atin ng buhay. At hindi babalik sa ating Diyos empty. Meron. Ito ha. Kailangan natin talagang maunawaan the picture of God's will. Sa picture of God's will, ito yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, ang alam lang ng tao na kalooban ng Diyos ay ang Diyos ay pag-ibig, namatay ang ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoon Jesus, para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun ang alam ng karamihan. But we know, tinuturo sa atin, the deeper sense, that the very first is for the enthronement of the Son, para sa Kanya ang kalangitan. And second is, to destroy the devil's work. Napangyari po ba ang unang dalawang ito? Absolutely, perfectly, truthfully? Yes? Amen? Okay. Yung pangatlo, salvation. Natupad ba ito perfectly? Absolutely? Lahat? Hindi. Doon natin makikita na hindi ito ang number 1 na kalooban niya. It is only His grace. Ito lamang po ay kanyang kagandahang loob na ipaparanas lamang po sa atin, ipaparanas sa bawat isa na tatanggap. And it is conditional. Napaka-conditional. Nakasulat po in John chapter 3, verse 16, 18, 36. O, basahin nyo na. John 3:18 nga po. Sa John chapter 3 verse 18, conditional. Andun eh. Pero ayaw nilang pakinggan, doon lang sila sa John 3:16. Dapat nagdadaan yung mga maglilibing. Hindi nila alam na ito ay araw ng Diyos, hindi ito araw ng mga patay. Okay. And yun ang isa sa kailangan natin maituwiin. When it is Lord's Day, it is the day for our Lord, hindi sa atin. Kaya nga, tinuturo po sa Isaiah 58 na dapat ipamili natin ang araw ng pananambahan at tunay nga na hindi tayo magta-travel, hindi natin sasadyain na gawin ang mga personal natin. Ipanguna po natin na igalang, respetuhin, bigyan ng pinakamataas sa pagrespeto ang araw po ng Diyos. Kasi nga ang gantimpala niya po ay hindi talaga natin ma-contain will be full of it. In John 3:18, whoever believes in Him is not condemned,
But whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. In the name. In the name. Wala kasi sa Tagalog. Hindi hinahatulang makarusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. But in the English version, hindi sila naniwala in the name. Okay. Kaya nga, we must not just based on Tagalog version, we are free to dig deeper. Meron din po tayong English na andun pa yung mas concrete. Okay. In the name. Hindi sinampalatayahan ang kanyang pangalan. Kaya hindi po tayo nanguhusga. Naghahayag lang po tayo. Pero sa man-centered point of view, when they hear this word, grabe naman kayo makakondem sa amin. Mabait naman ako. Sabi ng mga tao, mabait naman ako. Wala akong inaapakan. Wala akong inaalipusta. Bakit kayo ganyan? Kayo ang nangaalipusta sa amin. Okay. Ang kabaitan po will not bring us to heaven. Pero hindi ko po sinasabi hindi daw tayo maging mabait, ha? Okay. I mean, kabaitan is not enough, only faith. True faith. And that faith must be maintained. Ano naman ngayon kung may faith ka at the end, nagpakamatay ka? Wala na. Diba? Wala na. Ano naman ngayon kung may faith ka, mamaya nagkasakit ka, nagpakwal ka na sa albularyo, namatay ka. O, di ano, marami totoo nangyari to. Yung isang pinag-pray namin from San Jose, may sakit sa puso. Nilapit online, pinag-pray naman online. Ang hirap kaya nun. Kasi aatake yung demon sa iyo. Pagod na pagod ako na nanalangin para doon. Tapos malaman ko after that, yung ibang pastora doon, dinala siya sa albularyo, ay, ang galit ko. Siguro, nagpakapagod tayo, so ipanalangin siya, tapos ganun lang. Kasi iba po yung matatagal na lakas, talaga na when you minister, talagang buong buhay. When you preach, buong buhay. Iba po yung lakas na mawawala. Okay. Pero ang iba, they do not give authority, kaya hindi na naranasan. Bakit hindi ka napapagaling? You don't give the authority to the Word of God that Jesus is the healer. Okay, kaya nga, you don't obey, casting out. Kasi nga, ang sakit, di ba may iba-ibang remedy? May mga sakit na kailangan ng talaga i-change ang lifestyle. Okay. Ang mga lifestyle na mga sakit, hypertension, diabetes, mga kailangan i-check. Pag diabetes ka, huwag ka masyado sa matatamis. When you are hypertensive, iwas muna sa maalat, sa matataba. Mga ganun. May mga lifestyle, ang number one ang kailangan i-check sa mga, may mga ibang sakit na gano'n. O, i-change mo lang talaga yung lifestyle mo, maging mas active ka, gano'n. May mga sakit naman, halimbawa, infection, talagang 2 weeks ng ubo, kailangan ng antibiotic. Kasi nga infection na yon. May viral kasi pag viral, ang sipon, 7 days, okay na yan. Or 3 days, wala na yan. Pero pag tumagal ng 7 days, at yellowish yung phlegm, suggestive na bacterial yan ang kailangan ng antibiotic. Sa kwanto, sa medical to okay. Ngayon, kapag mas malala, okay, mga ibang sakit like cancer, ganun na, kailangan na ng operasyon, kailangan na ng chemotherapy, mga ganun. Mas invasive na intervention. Anong ibig ko sabihin? Sa mga spiritual nating naramdaman, di ba? Ang mga demonyo, may mga mahihinang demonyo, aalis kapag ikaw ay nanalangin. Aalis dahil ikaw ay may faith. Aalis dahil ikaw ay may salita ng Diyos. Okay. Kahit hindi mo pa sila pinapalayas, because you obey, naturally, they will umalis. Pero may mga matitigas. Maybe they have inclination in you. Meron talaga silang something in you, talagang meron silang kinakapitan sa iyo. Kaya nga, number 1 sa atin, lagi natin i-practice ang magpatawad. Okay. In Lord's Prayer pa lang na lagi natin pinagpe-pray araw-araw, andun and close, na sinabi, patawarin mo kami tulad na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Aminin natin, offenses to us, araw-araw meron.
may mga makaka-offend sa atin. Pero kung hindi natin matutunan yung araw-araw din na pag-forgive, makakaipon ka, kapatid. Ilang gram na ba ng sama ng loob meron ka? Huwag naman sana. Sana baso lang. Sana ganito lang yung baso. Okay. Pero alam niyo po ba, yung narinig ko yung preaching ni Dr. Shin last, na even little bit of grudge na meron ka, it will lead you to hell. At dun yung realization ko na maaari yung mga Kristiyano, yung Kristiyanong namatay at naging demonyo, maaaring yun ang isa sa fault nila. Na although may pananampalataya sila, pero may hindi nasunod na part na kailangan mong matupad. Kaya yung lagi natin salaminin, the life of Stephen, si Esteban, na ikaw ba naman, mga bato, talagang binabato ka na. Pero hindi niya sila minura, hindi niya sila sinigawan. Ano bang sinabi niya? Patawarin mo po sila. Dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Gagawa ba natin yun? Kailangan natin magawa yun. Kasi kung hindi, paano na lang tuso ang kaaway? Last breath mo na, Sister Rina. Tapos nakita mo, merong kalokohan ginagawa sa harapan mo. Diba? Gets mo? Pero dapat in our last breath, patawarin. Diba? Kailangan natin mag-forgive. Paano kung tuso ang kaaway? Last breath mo na, tapos ginalit ka. Last breath mo na pala. Ginalit ka pa, di ba? Kasi tuso ang kaaway. Kasi hindi na pwede bumalik sa langit ang diablo. Anong gagawin niya? Sino ang sisiluhin niya? Sino ang susubukan niya? Sino ang gusto niya pabagsakin? Ang mga hindi mananampalataya? Ayan. O tayo na sumusubok talaga sa pananampalatayang totoo? It's never a question. Bakit ang daming problema? Ang daming struggle. Kaya nga tayo dapat magpakatatahag, magpakatibay. Jesus did not leave us empty-handed also. Peace I leave you. Acts 1:4, do not leave Jerusalem hanggat hindi mo natatanggap ang banal na Espiritu. Why? The disciples in that time, natanggap na nila ang salita ng Diyos. Ang inaantay na lang nila ay ang banal na Espiritu. Kaya challenge ko din naman. Challenge ng Diyos sa atin. Sa mga hindi pa nakakatanggap ng banal na Espiritu, be filled with the Word. Be filled with Jesus. Antay mo lang, the Holy Spirit knows your situation. Ibibigay ang banal na Espiritu kasi kailangan natin yun para makapanatili. Ito na ang question sa mga nakatanggap ng banal na Espiritu. Efeso, chapter 4, verse 30 to 32. Sabihin na natin na in Efeso din, tayo na nga ay sinalyuhan. Ngunit, when we continue na pasakitan ng banal na Espiritu, okay, pasahin natin, at huwag na ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang natibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. English muna. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Next. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. English. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Next. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Balik ako sa 31. Isa ito sa mga nag-grieve, nakakapagpag-grieve sa banal na Espiritu. Kapag tayo po ay punong-puno ng sama ng loob, ayaw natin magpatawad. Poot, galit, when we are in a rage, yung sobrang galit. Alam ko, naranasan na natin yan. Sobrang bigil ka talaga. Pag nasobrahan mo naman yun, although sabihin natin, Jesus, nagalit siya.
with the righteousness of God. The problem with us, kapag hindi natin na-control yung galit, at doon tayo nagkasala. Kaya nga, in your anger, do not sin. Hindi po naman po masamang magalit kasi nga, paano pag talagang sobrang kalapas na nga na ng ginagawa? Talagang pumunta ng church, tapos kulang na lang, humilata. Humiga talaga, kung may bed lang sana dyan, talagang humiga na. Talagang magigising talaga yung yung galit talaga kasi nga, disrespect for the word. Ngayon, huwag na kayong mabubulyang. Mananakit ng damdamin ng kapwa. Alam natin na sa hindi pagkontrol ng ating bunganga, lalo sa mga babae, sa atin, nakakapanakit tayo ng loob. Okay. Minsan yung mata natin, tumingin, gagawin. Alam natin na may mapanlait tayong mga mata minsan. Kaya nga po, kailangan mabuksan yung isipan natin na ang mga maliliit na bagay, nakala natin maliit lang ito, pero ito ay isa sa mga pagkakataon na napapasakitan po din po natin ang banal na spirito. Bukod pa sa pagsadya sa kasalanan, halimbawa, talagang sasadyain ng lalapitan. Kaya nga, ang technique sa atin, kapag hindi mo kaya yung temptasyon na iyan, mas better umiwas ka. Okay. Kung hindi mo naman kayang, halimbawa, kasi nga, hindi naman maaari talaga, may mga pagkakataon na haharap tayo sa mga umiinom. We experience it, Pastor Raymond, na nag-evangelize kami habang umiinom yung tao. Pero after that, in-invite kami sa bahay nila at nag-repent yung tao. So, kung kaya mo namang humarap, then go. Pero kung matetempt ka humawag din ng baso at lumagot din, huwag muna. Magpakatibay ka muna. Okay. Kasi nga, kailangan natin magpakatibay. Kaya nga, kung kaya mo, go. Pero, yun nga yung challenge sa atin na we have to cultivate the faith that we have, na hindi tayo mag-iimpluwensyahan. Tayo dapat ang mag-iimpluwensya. Ano, Sister Marivic? Tayo yung mag-iimpluwensya. Makikita nila sa atin na, ay, iba to kasi kilala nila tayo. Ang mga kaibigan natin, klase natin, lalo sa mga malalapit sa atin, they know us very much. Alam nila yung mga masasama nating ugali. Kaya nga, lagi nila sasabihin yan, hallelujah, gano'n naman siya. Iba, at ito pa ang technique ng kaaway, ibabalik palagi yung past. Yung mga nakaraan mo na, yung part naman na iyon, wala ka pa naman talaga sa Diyos na totoo. Amen. Kaya doon po natin ilalaban ang ating bautismo, the old has gone. Okay? The old has gone. Nailibig na yung dating yun. Nailibig na yung dating yun na yun. Nailibig na yung dating marinig na yun. Ang bago na ngayon ay talagang pinipili ang katuwiran ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya nga po, okay. Sa ating pagbabasa ng Biblia, kailangan natin paglinangin na we really have the inspiration to listen. Alam niyo po ba that the deep things of God, i-reveal sa mga talagang humahanap sa Kanya? In 1 Corinthians, chapter 2, 10 to 12, excuse me. Unang Korinto, tayo. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos in NIV. But God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Okay, next. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. English, for who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit with him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Last. At ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. We have not received the spirit of the world, but the Spirit of
who is from God, that we may understand what God has freely given us. The reason, ang dahilan, kung bakit natin nauunawan ang salita ng Diyos, because of the Spirit that God has given us. Okay? Hindi po ang mga salita ng tao. Okay? Andun dapat yung kaya natin timbangin yung salita ng tao versus sa salita ng Diyos. Kaya nga kailangan natin panalangin, we must increase in spiritual discernment. Alam mo, yung naghahayag na yan, naghahayag ba sa sarili niyang kalooban o naghahayag patungkol sa salita ng buhay. And when we will be used, kapag ang bawat isa sa amin magnais, mararanasan din po ninyo ang maghayag at mararapat lamang na mahubog ang bawat isa. Whenever you preach, give life. Whenever you teach, kayo mga magdedemo mamaya, you must teach life. You must teach with the Holy Spirit, enabling you na talagang ma-practice ka. Maranasan mo ang nasusulat in Matthew 10:20 na sinasabi, for it will not be you speaking, but the Holy Spirit speaking through you. And in Lucas 12:12, na our God, the Holy Spirit, ibibigay niya sa atin ng banal na Espiritu, yung inspirasyon, the wisdom, na talaga ibibigay niya ano yung dapat kong sabihin. Ano ba yung dapat naranapat? Kasi, ito na ang salita ng Diyos. Pero kulang nga ang isang araw para talaga malaman natin ang lahat ng kaloob. Pero sapat na talaga yung kailangan natin mapakinggan. Okay. Kaya kailangan natin punuin ang buhay natin dito. Searching talaga for the deep things of God, patuloy na paghahanap. Okay. Ang mga nagmimina, okay, ano bang ginagawa nila? Di ba may detector sila? Okay. Tutunog pag merong gold. Sana may detector din tayo kung saan may fake. Ay, may fake. Halika. Okay. Pero alam natin na we must pray for the gold, we must pray, we must just continue to pray talaga kasi ilalapit ng Diyos sa atin. Okay? Kasi paano kayo nilapit dito? Hindi naman sa sarili namin kaparaanan. Okay? Kahit anong gawin pa namin. Kaya nga ang lingkod ng Diyos ay dedepende din sa banal na Espiritu, sa pangalaga, sa paghahayag. When you will be preaching, dedepende tayo sa inspirasyon ng salita ng Diyos, dedepende sa inspirasyon ng banal na Espiritu kasi nga, the very goal when you will speak, magsasalita ka dahil maghahayag ka ng buhay. Hindi ka mamatay na makikinig sa inyo. Kaya nga napakalaki ng responsibilidad ng maghahayag. Either you kill or you build. Kaya kailangan yung malinaw na ang maibigay talaga natin ay buhay. Buhay talaga. Na pag naririnig nila kay talagang magigising, tutusok. At talagang magigising na kailangan mo mananampalataya. Kailangan mo maranasan ito. Hallelujah! Kasi ang banal na Espiritu talaga, lolobin naman talaga niya ibigay ang wisdom sa iyo kasi gusto mo. Amen. Ulitin natin, the Holy Spirit will work triumphantly sa mga nag-welcome sa Kanya. Nabasa natin kanina in Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Huwag pasarita ng banal na Espiritu. Okay. Kailangan ang sitwasyon natin that ever welcoming, na wini-welcome ang banal na Espiritu. To have the fullness of the Holy Spirit, talagang nais mong mapakinggan ang tinig niya. Okay. Kasi alam ng banal na Espiritu if you have that resisted spirit. At alam natin na isa sa mga nagre-resist, demons manifesting in our flesh. May mga manifestation ng demons, ayokong makinig dyan. May mga ganon. Diba? Irritable. Okay. May experience ako, Chantal ba yun? Sabi niya, naririnig niya yung speak in tongues, ang sakit sa tenga! Sabi ganon. May mga makakarinig talaga yung speak in tongues, ang sakit daw talaga sa tenga. Kung bakit? Kasi kung normal na sana, parang nagbababol, diba? Parang charisma na. Pero spiritually kasi, their demons is being irritated. Okay? Pero hindi po pwede na pag mag-hike tayo, nag-speak in tongues tayo. Sa 1 Corinthians, mas mahigi pa doon na sinabi na maghayag ka ng mga salitang naiunawaan kaysa mag-speak in tongues ka isang araw.
sa harapan ng tao. When you speak in tongues, ang nakukultivate ay ang spirito mo. Your spirit kasi nagko-communicate sa banal na spirito. Ikaw lang yun. But if you want to bless others, speak the word. Okay? The word, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kailangan talaga natin ng inspirasyon. Okay. That inspiration talagang andun. Nakukuha natin ang salita ng Diyos. May mga uuwi after ng preaching. Ano preaching? Ano nga ba yun? Di ba? Kaya kailangan talaga sa spirito ng pagpaulianin. Amin po ba? Ang pag-intindi ng salita ng Diyos, hindi mo gagamitan ng human intelligence. Hindi dahil ko porque matalino ka, alam mo na ang salita ng Diyos. Iba po magbigay ang Diyos, ibibigay niya sa mga karapat-dapat. Karapat-dapat po ba tayong tumanggap ng salita ng Diyos? At ang mga karapat-dapat ay ang mga nagpapakumbaba. Nagbibigay ng otoridad, pinakamataas na otoridad, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Doon talaga niya ibubuhos. Kaya how do we humble? Bakit napakahalaga sa atin ang magpakumbaba? Kasi kung hindi tayo magpapakumbaba, paano tayo kahabagan ng Diyos? Paano niya ibibigay ang salita? Salita niya sa atin, na mag-uudyok sa ating espiritu na mabuhay pa. Di po ba? E kung talagang patay ang espiritu, living zombies, living demons, at maraming ganun. Kaya, alam mo yung buhay natin talaga na ikaw ay nakakaalam, tapos marami pang hindi nakakaalam. Mabigat. Mabigat yung dalahin natin. Na kahit gusto-gusto mong ihayag, pero alam mo din naman, ang hirap nila, subukan mo din naman. Pero ang hirap nila tumanggap. They don't have the inspiration. Wala silang spiritual na pansalo. Andun, tinakpan. Ano yung reaction ni Missionary Milda? Ang kapal! Isa pala ang na-encounter niya dito sa Aurora, sabi niya, nung nagpipreach siya, Pastor Chris, ang kapal! Kapal ng demonyo niya. Anong ibig sabihin nun? Naghahayag siya. No, hindi nakikinig yung tao, hinahayagan. Kaya kung makapal ang demons, na meron ka, hindi ka talaga makakapakinig ng salita ng Diyos. Tinakpan na niya dito, tinakpan na niya dito, kasi hindi ka nagka-cast-out. Okay. Kaya napakahalaga sa buhay natin na mag-cast out. Yung katigasan ng puso natin, subukan mo. Pag nag-cast out ka talaga, you pray, you repent, you pray, iba yung pagtanggap mo sa salita ng Diyos after mo mag-cast out. Pero bakit may mga negative thoughts? Diyan, saling-saliwa ang mga negative thoughts. Kasi nga, habang ang banal na spirito ay kumikilos to penetrate your spirit, sa flesh pa lang gusto nang salahin ng mga demonyo. Diba kasi nga sa flesh lang sila pwede mag-medal. Sa in the mind, andun yung battle. Ang laban ay nasa brain. Kasi saklaw pa rin yan ng physical. Hanggang doon lang yung kaya nila. Pero very close na kasi sa spirit ang brain. Okay. Yun yung gusto nila. Kaya nga, habang nakikinig ng salita ng Diyos, andun yung negative thoughts. Ayan, sasala, sinasabi ng Diyos. But you must allow the Holy Spirit to penetrate hanggang sa kibuturan ng kaluluwa mo at nang matanggap mo ang salita ng buhay. Amen! Hallelujah! Okay. Ang tubig ba at ang oil nagsasama? Pwede magsama? Hindi. Ang tubig ay sa tubig lang din. Dadal. Ang oil, hindi mo pwedeng isama yan sa tubig. Lalo na pag nagprepreto ka, puputok. Anong ibig ko sabihin? The Word of God, the Spirit is like oil. Paano mo yun matatanggap kung tubig ka? Kaya we must become spiritual. We must become spiritual to receive the Word of God. Kaya nga yung katulad sa atin sa Romans chapter 10, bakit pag tayo ay pupunta sa isang tahanan at tayo ay nagtatagay ng katotohanan, tayo po ang nagdadala ng pagpapala. Kayo mahahawakan mo, will be anointed, will be blessed. Kasi nga, dala-dala mo para may anointing oil yung kamay mo. Kaya whenever we lay hands, andun din, mapapagaling ang mga may
may sakit dahil you have the anointing by the Holy Spirit. Hindi ikaw ang nagpapagaling, but the Word of God na tinanggap mo, nang sabi sa Mark chapter 16, na ang mga mananampalataya ay na binibigyan ng kapangyarihan to drive out demons, kapangyarihan to lay hands, mapagaling ang mga may papatungan ng kamay. It's our responsibility. Hindi po trabaho lang ni pastor ang mag-cast out. Trabaho din po ng bawat isa na tumatanggap na ng katotohanan. To lay hands the sick. Kasi nga ang mga may sakit, ang anong ibig sabihin, nagkukulang ng buhay. Tandaan natin, kapag ang physical na buhay natin matapos sa mundong ito, ano na lang matitira? What is eternal is your spirit. What is eternal ang matitira sa atin ay ang ating kaluluwa. Kaya paano, anong ginagawa natin ngayon para pangalagaan ang ating kaluluwa? Sana lahat ng nakikinig katulad ni Mikaya. Tingnan mo yung concentration niya, ano? Sabi ko sa'yo, baby pa lang, matitrain na ito ng pastor eh. Ano? Okay, approve. Oh, sabi sa'yo eh. Oh. Matuwa naman kayo sa kanya. Hallelujah. Casting out of demons. Okay. Ang pagkakasaot kasi, papalayasin mo yung unclean spirit. Okay. Paano mo mapapalayas? Kung ang gagamitin mo ay salita ng tao, gagamitin mo din the word that has a spirit and has authority. Gets nyo? Paano tayo makapagpalayas? Ang palalayasin mo ay maruming espiritu. Mapapalayas lang iyan when you give full authority to the word at gagamitin mo. Kaya how do we cast out? By the power of the name Jesus. So, otoridad ng pangalang Jesus, ikaw na maruming espiritu, maruming espiritu, lumayas ka. In the name of Jesus. Okay. Yun nga yung experience namin ni Pastor Raymond, hindi namin kilalang bata, but we are asked to minister. We are asked to minister in that boy. Hindi pa namin kilala, kaklase po ng isang church member natin dito. Dinala kami doon. Hindi namin kilala. Pero talaga pagkahawa ni Pastor Raymond sa ulo, pagkahawa ko din sa dibdib, by the power of the name of Jesus, talagang boom! Takot na ang lahat. Pero kapag nanaig sa yung takot, paano pag dumating pagkakataon yun? Mag-isa mo sa Jombe, mag-isa mo sa mesa, kapit-bahay mo pa pati Sister Yo. Anong gagawin mo? Kaya nga you must be expert in casting out demons. Kasi paano? Pag inatake talaga, andun. Ang daming demonyo sa paligid. Kaya dapat ang bawat isa sa atin lumakas. To be expert. Palabas na po at. To be expert in the Bible, to be expert. Pagka-cast out ng demons, bakit? Pag kinailangan ka, tapos sasabihin mo, ay, hindi ako prepared, hindi ako nakapanalangin today. Pinahiya mo na ang otoridad ng pangalan ng Jesus na nasa iyo. Dahil hindi ka prepared. Salamat sa Diyos kasi nung tinawag kami, kakatapos lang talaga namin manalangin. Nung pinapanalangin namin, give us word! Give us work to do. Manalangin nga po tayo, give us work to do. Bigyan mo kami ng trabaho gagawin kasi ibibigay talaga ng Diyos. Ilalapit sa iyo ang dapat ilay hands mo. Bakit? Without doing, pag hindi ka nagmi-minister, alam mo yung mag-stagnant ka, parang ang balon na hindi nasasalukan. Hindi man lang hindi ka man lang nakakapag-impart. Okay. Paano pag inatake, andun ka kapit-bahay mo? Kaya what we have is the power of the Word. Our blessed assurance is the Word that has life, the Word of the Spirit given to us now. Hawakan natin yun hanggang sa ating huling hininga. Amen po ba? Ang bilis. Hindi mo ako tapos. Okay. Kaya kailangan po natin i-practice. Kaya nga hindi rin namin sinasanay na kami na lang talaga magka-cast out sa inyo. Hindi. You must be able to drive out demons in you. That's the challenge.
Kasi nakapasok sa'yo, dapat mas mataas ang otoridad mo. Mas mataas, mas maraming anghel mo para mapalayas. Paano nagwo-work? The Word of God na meron ka, diba? Enabled by the Holy Spirit para buhay sa'yo with power, yun ang sasabitin ng labi mo, kasama ng mga anghel na tumutulong sa'yo, dun, napapaalis. Kaya para kang magsusuka, para kang pikilabutan talaga, kasi mag-aalisan sila. Nanginginig sila. Naramdaman niyo ba when you declare the name Jesus in you, manginginig talaga. And you must hate them. Talaga itakita mo sa kanila. Kinamumuhian mo sila. Kakantiin kasi ng emosyon dahil hindi mo pagagantiin mo sa kamag-anak mo mismo. Iba dati, mahal na mahal kita, gano'n. Pero patay na eh. Tapos naging demonyo pa. Okay. Kaya nga, kung hindi natin panghawakan the teaching of our Lord Jesus, magiging malambot tayo, our church, magagapi ng mga demonyo kung hindi ang forefront natin is the Word, our blessed assurance, the Word has a spirit. The Word was the fullest authority. Dito lang talaga iikot ang aking buhay. Ang nagbibigay buhay sa atin, ang ating Diyos, pangalan niya Jesus, at ang salita niya, ito ang totoo. Okay. Kasinungalingan lahat ng mga negatibong ibibigay sa atin. Kaya we must abort, drive out, drive away mga negatibo sa atin. Okay. Sa John chapter 14, verse 1 to 14, hindi na po natin babasahin. Isa-isa. I-explain ko na lang. Dito po. Sa John 14, 1 to 4, pinangako po ng Diyos, huwag po tayo mabagabag. He is preparing a place for us. Okay? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Basahin pala natin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa patutunguhan ko. Amen. Okay. Paano natin ito matatanggap kung wala tayong inspirasyon? Paano natin ito matatanggap without the Holy Spirit enabling us na maunawaan ng ating Panginoon Jesus ay naghahanda na ng ating tirahan sa langit? Paano natin ito mauunawaan without faith in the Word? Kung hindi natin binibigyan ng pinakamataas na otoridad ang salita ng Diyos, this is our assurance of faith na we have a place in heaven. Kaya we must maintain. Okay. Ang mga lupa, pag hindi mo na rin na hulugan ang mga amilyar, darating ang panahon, pwede nang kuhanin. Diba? Kasi hindi mo na maintain. O may mga ruling pa, kapag pinabayaan mo ang lupa at may ibang tumira, may ruling, may years, diba? At pwede sila na ang maging may-ari. Kasi pinabayaan mo yung lupa. Gets nyo? Ang pananampalataya natin hindi dapat mapabayaan. Tapos ang magko-conquer ay mga demonyo. We have to cultivate faith. We must maintain our position in heaven eh hindi natin ito bibitawan. Hayaan mo ng mga lupa sa bundong ito kasi lahat magbubunaw din naman. Pero our place in heaven is irreplaceable. Hindi pwedeng mawala sa atin. Amen po ba? Are we aiming for the greater? Are we aiming for eternal? Yung dapat yung aim ng ating pananampalataya, anong silbi? Magtitiis ka. Magtitiis kang mananalangin. Magtitiis kang maghayag kahit papahiya ka pa. Magtitiis ka. Ang dami mong titiisin. Ang dami natin titiisin. Tapos hindi mo panghahawakan yung para sa iyo. Sa iyo na yan. We have the keys. Kaya nga when we are driving out of demons, diba? We have the key of heaven. We have the authority of heaven. That's why the demons move out dahil nga nire-recognize nila, you have Jesus in you, I have Jesus in me. Yun ang pinakamataas sa otoridad. That's why your name is written in heaven. Hallelujah.
Kaya do not neglect faith. Okay. Meron tayong place. Dito man, kung dito man, halimbawa nagre-renta lang tayo dito sa lutong dito. Dito man feeling pakiramdam natin wala tayong pagmamayari. We have a place na para sa atin. But maintain. Ang hinihingi sa atin, faith until the end. Hindi faith, ngayon lang, bukas wala na. Kaya nga, maintain the fullness of the Holy Spirit in you and do not grieve the Holy Spirit. Huwag mo nang sadyain pasakitan ng pasakitan pa ang banal na Espiritu dahil ayaw mong magpatawad. Tayo nga nagkakasala sa Diyos. Tayo ayaw natin magpatawad sa mga nakapasakit sa atin. Sino tayo? Ang gusto natin, mapatawad tayo ng Diyos. Pero meron sa atin ayaw magpatawad. What is that? Wala sa katwiran ng Diyos. It is not bound in the righteousness of God. Kaya hindi. Bakit napakahirap makuha ang salita ng Diyos? Dahil hindi, wala yung pinakabataas na otoridad sa atin. Okay, tuloy natin sa 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, I am the way, ang katotohanan, the truth, at ang buhay, the life. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kahit tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Okay. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Hallelujah. Hindi natin makikita ngayon as in physical ang Diyos. Wala na rin ang ating Panginoon Jesus. Pero paano natin makikita ang Diyos? By His Word and by His work. Nang salita niya na ating pinangahawakan ay nararanasan natin, kaya nakikita talaga natin ang Diyos. Let us make a point na we are the one introducing God to people. Na dahil sa atin, makikilala nila, makikita nila na meron talagang buhay na Diyos. Even in small testimonies, may mga mamamangha talaga sa akin na sabi niya, hindi sa akin pero sabi nila, kasi nga ang problema ay pera, di ba? Tapos sabi nila bigla na lang, walang kahirap-hirap at sasabihin sa akin kung nagpa-process na HR, nanalangin ka na naman Alam mo yung recognition that she knows that I prayed and God answered. Iba yung level na yun. Okay. Na kahit hindi mo pa ipilit, hindi mo pa ipangalandahan, pero alam nila na ipinanalangin mo yun kay binigay. Okay. Ano sinasabi sa 12? Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. 13. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Hallelujah. Kaya nga anong hindi ibibigay ng Diyos sa atin? Meron ba? Meron bang imposible sa ating Diyos? But we are the ones lacking in faith. We are the ones lacking in action. Aminin po natin na tayo po ay nagtitulang. Naisip po natin that in every prayer we have, it is for the glory of God. For the glory of the name Jesus. Amen po ba? Kaya nga, paano natin mararanasan ang mga salitang ito kung wala tayong inspirasyon? Hallelujah. Our hope is the resurrection. In 1 Thessalonians 4, ay kung natin basahin 15 to 18, darating siya. Unang hahanguin ng mga patay, isusunod tayo mga buhay.
babalik siya. Nabasa rin po natin in 1 John 14, diba? 1-4, babalik siya. Naghahanda nga siya ng place para sa atin, babalik siya. Hindi po ba sapat na assurance yun? Paano natin talaga matatanggap kung hindi natin naranasan ng banal na spirito? Diba? Because the Holy Spirit is the deposit. May deposito. Diba? Pag bumili kayo ng Coke, pag kukunin mo yung bote, may deposit. Gano'n na lang. O para sigurado ibabalik mo kasi babawin mo yung 5. Okay. The Holy Spirit is given to us as a deposit, guarantee. Garantiya ng mga salita niya ay tapat. Kaya kaya natin ipaglaban hanggang patayan dapat ang salitang ating tinanggap dahil nasa iyo na, nasa akin ang banal na spirito. Sa mga hindi pa nakaranas ng banal na spirito, desire to receive the Holy Spirit. Dahil ito ang deposito ng pangako ng ating Diyos. At sa mga nakatanggap naman, the challenge is, do you still have the fullness of the Holy Spirit? Since day 1 na na-receive mo ang banal na spirito. O nung pinakaunang araw lang na natanggap mo, doon ka lang puspos, ngayon hindi na. Kailangan po natin mapanatili ang puspusan ng banal na spirito. Dahil kung hindi natin mapapanatili ang puspusan ng banal na spirito, hindi mag-work. Ang hirap tayong tulungan ng banal na spirito to do the things of God. Hallelujah. In Mark 13, 32-37, be watchful. Be watchful. Ang araw, the day, the hour is unknown. Last verse nga po bago tayo magtapos. Mark chapter 13, 32-37. We have our assurance in faith by the living Word of God. Paano tayo makakapanatili ngayon? In Mark 13, last verse natin, bago tayo manalangin. Mark 13:32. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. We must be ever ready. Parang ever ready, bakit? Ready palagi, ibig sabihin, ano bang oras handa tayong humarap sa ating Panginoon Jesus. Pero kung iisipin natin, ay matagal pa. Gawin ko muna lahat ng kalayawan sa mundong ito at alam ko matagal pa ang Panginoon Jesus. Paano kung nagkamali ka, kapatid? Paano kung kailan bumagsak ka sa pananampalataya, doon dumating ang Panginoon Jesus? Napakalaking sayang. Kaya nga, encourage yourself. Kung wala kang mahanap na encouragement, read the Bible. Ito na talaga mag-encourage sa'yo, but you must have the inspiration. Okay. Hindi tayo pwede na magbabaya dahil nasaktan tayo, dahil nahihirapan tayo, dahil walang gustong makinig sa atin. Problema na nila yun. Basta gawin mo ang para sa iyo. Gawin natin ang ating trabaho. Hindi natin trabaho magligtas. Ang trabaho natin manatili sa pananampalatayang ito at patuloy na magamit para maipakilala. Ulitin ko, hindi na may minute ang banal na spirito. Kikilos siya sa mga tumatanggap sa Kanya. Kaya we must pray and wait for God to redeem. But never natin bibitawan sa panalangin ang mga mahal natin sa buhay. Because they are our lineage. We must bear fruit by the fullness of the Holy Spirit. Bear fruit. Ibig sabihin, kailangan natin lumago sa buhay pananampalataya. We have our assurance in faith. And we are blessed. Amen po ba?
Kaya sa pagkakataon ito, tayo nga po'y manalangin. Ating pasalamatan ng Diyos na ibinigay na sa atin the assurance that our labor is not in vain. Ating pagtitiis will never be in vain. Ang ating pananampalatayang totoo has a reward in it. In these days and up to eternity. Let's call the name Jesus at encouragement is about isa, meron pa na dapat natin ihingi ng kapatawaran, let us repent. Sa mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa, we become hopeless. Because of the situation we have, the sitwasyon sa buhay na ito, maaaring ang gusto ng kaaway, mawalan tayo ng pag-asa. But we must never lose hope because we have the assurance in our faith. Let us call the name Jesus and pray, Jesus! 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 Aming Diyos Ama na nakila sa linga makapangyarihan. Diyos na mahabagis, the God of our salvation, the God na tunay nga nag-iingat sa amin, who has given us the assurance, the blessed assurance of our faith. Ama, salamat sa patuloy o Diyos Ama, sa paggamit po sa inyong ko, upang paggamit po Diyos Ama, upang makapagayan ng salitang nagbubula sa iyo. Ama, patawarin po ako Diyos Ama sa mga pagkakataon na nagkukulang ako ng pananampalataya. Father God, forgive us, Father, O Diyos Ama. Sa mga pagkakataon, Diyos Ama, na weekly, napapasakitan namin ang pananaspirito. Dahil sa mga pangit namin pag-uugali, Ama, forgive us, Father God. Jesus, forgive me, Father. Ama, salamat sa maraming mong salita na patuloy nagpapaalala. Jesus, 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 Ama, lobin po na mahimang ang bawat miyembro ng iglesia ito, Ama, to remain in faith, remain steadfast in faith, Father God, for we have the assurance of Diyos, Ama, na sa mga pangako na iyong salita, Ama, O Diyos, ito ang aming pinanghahawakan. Ama, marapatin mo ng salita mo nagbibigay buhay. Ang salitang taglay ng Espiritu mo ay tunay na sa magpalingan, magpagising, O Diyos Ama, magbigay ng kalakasan sa bawat isa, upang patuloy na O Diyos Ama na trumabaho, O Diyos Ama. Nang bawat isa binigyan mo ng katungkulan, to testify, magpatotoo, na ikaw ang Diyos na buhay, Ama, tulungan mo kami. Father God, upang kami mamunga, O Diyos Ama, sa pagdating mong salitang tulungan mo kami, Ama, na makapanatili. I pray, Father God, Jesus, encourage us. I pray, Father God, for increase and inspiration for us, O Diyos Ama, na magtaglay ng greater inspiration in faith, O Diyos Ama. Tulungan mo kami, O Diyos Ama, Father God, remember, O Diyos Ama, remember this church, Father God. Let the Holy Spirit work. Let the Holy Spirit guide us in all truth. Ama, salamat, O Diyos Ama, sa pagkabay ng Banal na Espiritu, O Diyos, upang patuloy nga ang mga iglesia ito ay magamit lamang para sa katotohanan. Ama, makagamitin mo nga ang bawat isa, madagdagan ang mga patotoo na ikaw ay Diyos na buhay. Ang mga salita mo ay buhay. At ang sinuman na nagbibigay ng pinakamataas na otoridad sa salita mo ay tunay na ipaparanas mo na ikaw ay sa mga tapat na totoo. Ama, salamat, O Diyos. Ikaw lang ang aming tinataas. Ama, binabalik namin sa iyo lahat. Ama, ng pasasalamat. Ama, salamat, O Diyos, Father God. Thank you for blessing us. Thank you, Father God, Jesus. Ito ang aming dalangin. Depending only on the most powerful name, the name above all names. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's call Pastor Raymond for the benediction. Amen. Praise God. So tayo po lahat ngayon yung po. Ang karandaang loob ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang kabutihan, hindi nagmamaliw ngayon po pakalman, at sa panguna ng Banal na Espiritu, ay inihahayag po maranasan nawa ng lahat na patuloy nagtitiis sa paghihintay na sa pangako ng ating Panginoon Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik, ngayon po pakalman. Amen.